Malabas po na yung paglusob po ng grupong Maute sa lungsod ng Marawi ay bahagi raw ng mas malaking plano ng mga terorista na sakupin ang buong Mindanao. Yan ang nasa ulat na isinumpiti ng Pangulo sa Kongreso kaugnay ng pagdedeklara niya ng martial law sa Mindanao. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa videong ito, makikitang tinanggap ni Senate President Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez 9:55 kagabi ang dokumentong isinumite ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa deklarasyon ng martial law at pagsuspinde sa pribilehiyo ng writ of habeas corpus sa buong Mindanao. Sang-ayon sa itinakda ng konstitusyon, kailangan may sumite ng Pangulo ang report sa Kongreso sa loob ng 48 oras. Kapwa nasa Davao City sina Pimentel at Alvarez kahapon. The Speaker is the administrative and the political head of the House. In the same manner, ang Senate President ang head ng Senate. So, they can receive it. Idinetali sa dokumento na nitong May 23, isang operasyon ang inilunsad ng gobyerno para madakip si Isnilon Hapilon na leader ng ASG. Pero lumaban daw ang nagsanib puwersang Abu Sayyaf at Maute Group at kinontrol ang malaking bahagi ng Marawi City. Ang layon daw na ito ng mga terorista magtatag ng tinatawag na Daesh Wilayat o probinsya ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS sa Mindanao. Sa intelligence report, aabot na sa 263 ang miyembro ng Maute Group na nag-ooperate sa Llano del Sur at may malawak na terrorist network tulad ng Jemaah Islamiyah, Mujahideen Indonesia Timur at Abu Sayyaf. Ang ISIS di umano ang isa sa nagpupondo sa Maute Group lalo't sa isang video na numpa na raw sila ng pag-anib dito. Mahalaga raw sa mga nag-alyansang grupo na ito na makubkob ang Marawi City na bahagi raw ng malaking plano para sakupin ang buong Mindanao. Nasa 75% na raw ng Marawi City ang napasok ng Maute Group. 11 sundalo at pulis na ang namatay habang higit 30 na ang nasawi sa panig ng rebeldeng grupo. Habang tuloy ang operasyon ng pamahalaan para raw sa kapakanan ng publiko, mahalaga na may patupad ang martial law at suspension ng writ of habeas corpus sa buong Mindanao habang di nagagapi ang rebelyon. Ang report na ito ipapasailalim sa Committee on Rules ng Kamara. Sa Lunes itinakda ang briefing ng ehekutibo sa Senado, sa Miyerkules naman nakaschedule ang Kamara. Pero bago nito, bubuuin muna ang House Committee of the Whole para sa isang executive session. Kapwa nagdesisyon ng mababa at mataas na kapulungan na huwag nang mag-joint session, lalo't mayorya naman daw sa mga mambabatas ang sumusuporta rito. Mariin naman itong tinututulan ng minorya sa Senado at Kamara. Kung mayroong sensitive information, pwede namang mag-executive session. Sa pahayag ni Albay Representative Edsel Lagman, hindi raw dapat maging alibay ang katwiran na walang planong bawiin ng marami sa mambabatas ang idineklarang martial law, lalo't kailangan daw dumaan sa botohan ang pagbawi o pagpayag sa pagpapatupad nito. Nananawagan din si Senator Risa Ontiveros ng joint session para masuri ang report ng Pangulo at kung may basehan talaga ito. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.